Guys, ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang talong lang. Ngayon exclusive lang ito sa talong. Tingnan nyo ang mga talong ko. Ayan. So, ito sa tatlong malalaking container. At saka itong tatlo nasa medyo kaliitan na container. Hindi naman siya kaliitan pero maliit kaysa sa talong. Para sa talong. Pero nag-experiment lang ako kung ito ay magiging successful o hindi sa maliit na container and then dito sa malaking container. Siguro na-spot nyo naman ang difference, di ba? Dahil sa malaking container, syempre malaki din ang tubo ng talong kasi maraming nutrients o maraming lupa. So pag maraming lupa, marami ding excuse me, nutrients na makukuha. So, paano ko pala alagaan itong aking talong? Ang talong nung una, syempre pinunla ko. Nung medyo pwede na siyang i-transplant, transfer ko yung tatlo dito sa malalaking pot at tatlo doon sa maliliit na pot. So, ang ginagawa ko nung malapit na siyang, medyo malaki na siya, ang fertilizer ko nga pala dito na ginamit ay yung organic. Yung sinasabi nilang fruit juice, fermented fruit juice. So, ginawa ko para pampalakas ng stem, ng kanyang stems, ng kanyang pampaganda ng dahon. Nakita nyo man, maganda, no? At pampabulaklak. So, yun nga ang ginawa ko. Ang dami na niya, guys, na bulaklak. Look, tingnan nyo, ha? Sa isang, minsan, 3, 4. Mayroon nga ako dito nakitang, asa na ba yun? Siguro dun sa Oh, ito na lang, 4. Kaya ang daming nagiging bulaklak. Yan. So, ang ko nito, ang paglagay ko ng fermented fruit juice ay every week ko na kasi nga, syempre nasa pot sila. Hindi sapat yung nutrients nilang makuha sa lupa. Unlike kung sa lupa talaga kasi sa lupa maraming makukuha. Gagapang yung kanilang ugat. So, makahanap ng mga nutrients sa lupa. So, ito ginagawa ko. Every week, nilalagyan ko sila ng fermented fruit juice. Tapos, meron akong ginagawang yung balat ng saging at itlog. Ginigiling ko yun. Kaya ayan makikita ninyo kung bakit may puti-puti sa lupa. Ayan, lahat yan sila nilalagyan ko. Bawat puno ay isang kutsarang dinikdik or giniling na itlog, balat ng itlog at balat ng saging. So, siguro next time ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng balat ng saging at balat ng itlog. So, eto nga, diba? Effective ang aking experiment na pag mas malaki ang pot, mas maganda ang tubo ng talong. At saka yung aking fermented fruit juice, tunay nga na marami siyang bulaklak at ang healthy ng tanim. Ayan siya. Ang healthy niya. Compare dito sa maliit na pot, malaki din siya. Sa maliit na pot, lumaki din siya. May mga bulaklak din siya. Pero hindi kasi laki nung nasa big pot. Yan. So, ayan ang aking experiment. So, syempre, obvious naman, di ba? Malaking pot, maraming lupa, so maraming nutrients. At saka yung aking pinipesticide ko na. Dati pinipesti din ito siya. Every week ko rin pala siyang inisprihan ng pesticide, pero organic din. Yung baking soda, yung sabon at oil. Kasi nga marami siyang ampids, yung puting lumilipad. So, every 3 days, nung una every 3 days ko siya kasi ang dami. Nung nakita akong medyo wala na, every week talagang inano ko siya. Tinitreat ko siya kasi hindi pwedeng hindi Marami siyang ampids bang tawag doon. So, yan. Kaya itong aking ganun ako mag-alaga ng talong. And then, of course, tuwing umaga, nagdidilig ako ng tubig kasi nga, nasa container lang sila. Nagdidilig ako ng sapat lang na hindi naman malulunod, hindi naman sila kukulangin. Kaya ayan, so hopefully after few weeks meron na akong maaaning talong. So ayan, pasensya na kayo guys kasi maingay dito sa kabila namin, sa kabilang bahay. Mga religious yan. Ayan, nag-aano sila ng suka kasi next
week sukot na dito. Kaya ayan, nag-aayos siguro sila ng suka nila kaya ang ingay. So yun guys, yun na kung paano ako mag-alaga ng aking talong. Yun nga lang, tubig every morning. Tapos every kung nilagyan ng fermented fruit juice, yung natural organic fertilizer. At saka yung pag-spray ko para sa pesticide ay every 3 days kung kailangan. Kung hindi naman, kung maintenance lang ay every week kung ginagawa. So parang ano naman, parang effective naman kasi ang ganda ng dahon ng aking talong, wala siyang butas-butas. Yung mga butas-butas dito dati, yung mga dati pa yan, nakita ko kasi may uod na. Kaya tinanggal ko. Pero yung mga doon, wala. Ito ang inuod eh, itong dalawang ito. Pero ito wala. Ito yan. Yan, siyempre matanda na yung dahon. So yun. Ang pag-alaga ko ng aking talong dito sa garden. Kasi wala ngang magpagtaniman dito, kundi sa garden lang. So yun ang aking tips sa mga gustong mag-alaga din ng talong sa garden or in a pot. So thank you guys for listening. Bye!